Naasahang dadagsa ang 144,481 na mga rehistradong botante sa syudad ng Dagupan para sa darating na halalan sa Mayo 12 na inaasahang magtatala ng mataas na antas ng partisipasyon. Ayon sa Commission on Elections or COMELEC, target ng lungsod na mapantayan o mahigitan ng record na 89% voter turnout noong nakaraang presidential election na siyang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng lungsod. Ayon kay Attorney Michael Frank Sarmiento, ang election supervisor ng COMELEC Dagupan City, nakahanda na ang kanilang hanay katuwang ang Philippine National Police o PNP Dagupan upang matiyak ang maayos at mapayapang eleksyon. Anya na nakatuon sila sa pagpapanatili ng kaayusan at pagbibigay ng maayos na serbisyo, lalo na't inaasahan nila ang mahabang pila sa bawat presinto. Bubuksan ang botohan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, kung saan bibigyang prioridad sa unang 2 oras ang mga senior citizen, persons with disabilities o PWD at mga buntis. Sakaling umabot pa sa pila ang mga botante bago mag alas 7 ng gabi, kukunin ang kanilang pangalan at papayagan pa rin silang makaboto kahit lagpas na sa takdang oras. Nakakluster ang bawat presinto sa maximum na 1,000 rehistradong botante, kaya't inaasahan pa rin ang mahabang pila. Ipinaliwanag din ni Sarmiento na simula pa noong 2022 election, isinagawa na ang dagdag na oras ng serbisyo ng mga guro at election workers upang matugunan ng mas maraming botante sa presinto. Dagdag pa niya, malaki rin ang magiging papel ng eleksyon ngayon sa pagtukoy kung anong teknolohiya ang gagamitin para sa 2028 presidential elections. We have 144,481 registered voters na inaasahan na dadagsa na May 12. But gaano man karami yan, naka-ready naman tayo, including our PNP, to make sure lang na maging peaceful yung ating election. We had 89% last 2022 presidential election. Yun po yung pinakamataas na naitala natin sa kasaysayan ng Dagupan. And hopefully, itong 2025 national and local elections, kung hindi man natin mapantayan, hindi man natin malampasan at least same voting percentage. Kasi dyan natin nakikita yung participation ng ating mga botante, kung gaano ba kataas yung naging voting percentage. At inaasahan natin yan na tataas pa itong May 12 because of the implementation po nung tinatawag na early voting hours. Sa mga hindi pa po nakakaalam, magpapatupad tayo ng early voting hours on May 12. From 5 a.m. to 7 a.m., mabibigyan ng pagkakataon ang ating mga senior citizen, ang ating buntis, yung mga PWD na makaboto ng mas maaga aside from the regular voting hours. Ang closing natin is hanggang 7 p.m. Bagamat nakatakda ang pagsasara ng 7 p.m. At kung meron pa hong nakapila, pagpatak ng alas 7, papayagan pa ho silang makaboto. So merong hong activity ang ating mga teachers kung saan kukunin ho yung pangalan lahat ng mga nakapila pagpatak ng alas 7. At kung sino na lang po yung nakapila, sino na lang yung nasa listahan, sila na lang po yung papayagan na makaboto. Even beyond 7 p.m. As compared sa 2022 na nagsimula sila ng I think 7 a.m. noon. Ngayon, dahil meron nga tayong ipapatupad na early voting hours, ay talagang nadagdagan ng 3 additional hours ang serbisyo ng ating mga teachers. And in fact, nagbigay na tayo ng abiso na magpahinga yung ating mga teachers. Pero ang final challenge sa May 12 talaga. Ano po yan? Ang maximum po sa clustering natin is 1,000 registered voters. Now, hindi naman po eksaktong 1,000 kasi somehow proportionate po yung distribution ng bilang natin. Hindi naman po pwedeng 900 sa kabilang presinto and then all of a sudden 600 sa kabila. So, binabalance po natin yan to make sure lang na somehow medyo balance yung bilang. But ang maximum po talaga is 1,000. Because of that ratio, in-expect talaga natin na mahaba ang pila sa bawat presinto. Noong 2022 po, ang ratio na inobserve ng COMELEC then was 1:800. Bakit mas mababa noon? Kasi nga po pandemic. During those, nung 2022, talagang ginawan ng paraan ng COMELEC to decongest yung
presinto by observing the 1:800. Now, dahil normal ng COMELEC, normal, and because of the budgetary constraints, bumalik ko tayo doon sa ratio na 1:1,000. And hopefully, by 2028 presidential election, alam naman natin na ang 2025 is basically precursor of the next election. And nakadepende rin ho sa performance ng ating ACM kung anong technology ang gagamitin natin by 2028. So hopefully, maging smooth on election day yung performance ng machines para at ma-predict na natin kung anong technology ang gagamitin natin by next election. Ang ating mga electoral boards are required to report in the respective polling precincts not later than 4 a.m. And ang general rule is that even the distribution of official ballots and supplies should be held at the dawn of election day. But yun na nga, nakakuha naman tayo ng approval to conduct early distribution of all supplies. Gagawin natin ito by May 11 so that makapagpahinga naman ng sapat yung ating mga teachers na sasabak ng maaga on May 12. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!